Namatay ng maaga ang asawa ko. Pinalaki ko mag-isa ang anak ko. Pagkatapos niyang ikasal, madalas akong tumutulong sa mga gawaing bahay at nag-aalaga ng bata. At tuwing pista, nagbubunutan kami kung saan pupunta. Pero sa loob ng 5 taon na sunod-sunod, ang bunot ay para sa pamilya ng manugang. Hindi ba dapat ako naman ngayon? Tatay, ba't ka na naman nag-aaksaya ng pera? Kami ni Ryan ay naghirap para sa pera namin. Binili ko lahat itong mga pagkain na gusto ninyo. Bumili rin ako ng Barbie doll para kay Belle. Hindi ko gusto itong mumurahing bagay. Gusto ko ng game console. Lahat ng kaklase ko meron yan. Bilin mo para sa akin. Bata ka pa. Ang paglalaro ng masyadong maraming video games masama sa mata mo. At masyadong mahal. Mahigit 10,000 iyan. Tatay, bata lang si Belle. Hindi kanya guro, kaya tigilan mo ang pagsermon sa kanya. At game console lang naman iyan. Eksakto. Ang buwan ng pensyon mo ay mahigit 30,000. Hindi mo nga magastos lahat iyan. Hindi naman humihingi ng buwan. Siya. Bibilhin ni Lolo para sa iyo, mamaya. Masyadong mataba itong pata ng baboy. Gusto ng biyanan ko na malalaki. Tingnan mo itong alimango. Halatang hindi sariwa. Gusto mo ba akong mapahiya? Hindi ba humihingi ka ng adobong pata noong isang araw? Pagkatapos mamatay ng nanay mo, mag-isa ako tuwing pista. Pwede bang dito ka muna sa akin ngayon? Talagang masyadong malungkot ang bahay. Hindi ba tayo nagkasundo? Ang bunutan, ang pinakamakatarungan. Tatay? Nakita mo rin iyan. Tadhana iyan. Lily, ano sa tingin mo dito? Paano kung sumama ako sa inyo ngayong pista ng Mid-Autumn? Mas magiging masaya kung magkasama ang dalawang pamilya. Tatay, hindi iyan gagana. Nakareserba na ang pribadong silid. Fix na ang bilang ng tao. Magkakagulo kung bigla kang sumulpot. Pupunta sa bahay ni na Lolo at Lola. Sila ang pinakamamahal ko. Huwag kang mapagod sa pagluluto mag-isa. May frozen dumplings sa ref. Lutuin mo iyan para sa iyo. Tatay, kailangan na naming umalis. Magiging masikip na ang trapiko mamaya. Ako. Sa nakalipas na 5 taon, hindi kailanman nagkaroon ng katarungan. Ang aking anak na babae ay gustong pumunta sa bahay ng mga biyenan niya. Ang tinatawag na patas na draw ay isang palabas lang para sa akin. Grant, maligayang pista ng gitnang taglagas. Tingnan mo kung gaano kadeboto ang manugang kong babae. Siya ang nag-order ng mga ulam. Siya ang nag-book ng pribadong kwarto at bumili ng maraming bagay para sa amin. Tuwing pista, bumalik si Lily para makasama kami at lagi siyang nagdadala ng maraming regalo. Mas maalalahanin siya kaysa sa sarili kong anak na babae. Nanay, huwag mong sabihin iyon. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Tatay, nakuha ko itong set mula sa ibang bansa. Mahilig ka sa tsaa, kaya perpekto ito para sa iyo. Nanay, ito ay para sa iyo. Pagkatapos ng square dancing, pwede mo itong gamitin. Makakatulong ito para makapagpahinga ka. Nanay, tatay, naghirap kayo para sa akin sa buong buhay ninyo. Ngayong kasal na kami ni Lily, kami naman ang bahala sa inyo. Lolo, uminom ka ng tsa. Lola, kumain ka ng candy. Tingnan mo si Belle, ang daldal niya. Palaging tungkol kay Lolo at Lola. Grant, ano ang kinakain mo ngayong gabi? Tingnan din namin. Grant, marunong ka talagang magpalaki ng anak na babae. Hindi lang siya pumupunta para makasama tayo. Nag-book din siya ng pinakamagandang restaurant sa bayan. Ang pagkain na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng malaki. Eksakto, tuwing pista, palagi naming pinapanatili ang aming mga pagkain na elegante at busog. Sabi ni nanay, napakataas ng pensyon ni Lolo. Sayang naman kung hindi gagastusin. Hindi niya madadala kapag wala na siya. Belle, tumigil ka na. Belle, sabihin mo nga ulit. Tatay, talaga bang sineseryoso mo?
ang sinabi ng bata? Tinanong kita. Lahat ng taya ay bahay ng biyenan. 5 taon! Naalala mo ba ang pakiramdam ko kapag nakikita iyon? Bakit ka nakikipag-away sa holiday? Talaga bang determinado kang pasamain ang loob ng lahat? Eh ano kung gugulin ko ang holiday kasama ang mga magulang ng asawa ko? Hindi naman tayo mawawalang magkita. Saka, babalik ako agad. Ayos lang? 5 taon na. Para sa kaligayahan ng anak ko, ginawa ko ang lahat upang tulungan at suportahan sila. At ito ang isusukli mo sa akin. Ang sarili kong anak ay ganito ang pagtrato sa akin. Ano pa ba ang aking inaasahan? Maligayang pista ng gitnang taglagas sa inyong lahat. Nais ko kayong lahat ng mabuting kalusugan at mga pagsasama-sama ng pamilya. Mga anak, halika rito. Kunin ninyo ang inyong mga pulang sobre. Tatay, lahat ng iba pang nakatatanda ay nagbibigay ng pulang sobre sa mga bata. Paano kay Belle? Tatay, bata pa si Belle. May mali ba siyang sinabi? Bakit ka nagkakaganito? Lahat ng iba pang nakatatanda ay nagbigay ng pulang sobre. Ikaw ang lolo ni Belle. Makakailang kung wala kang ibibigay. Tatay, sinisiraan mo ba ako? Pinaparamdam mo sa akin na ako ay isang kabiguan. Niloko ako sa loob ng 5 taon. Sa halip na paliwanag o paghingi ng tawad mula sa aking anak na babae, ang tanging nakuha ko ay ang kanyang sisi at sama ng loob. Mahal, kailangan kong sabihin, ang tatay mo ay talagang nagbago. Dati sobra niyang iniingatan si Belle. Ngayon hindi na siya makapagbigay ng cash gift. Habang tumatanda, lalo siyang nagiging kuripot. Tatay, anong problema mo? Walang pulang sobre at pinahiya mo ako sa harap ng iba. Alam mo ba kung ano ang iniisip ng mga kamag-anak tungkol sa ating pamilya? Hindi niya nakikita ang ginawa ko para sa kanya. At nagsinungaling pa siya sa akin. Ang isang anak na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kahit isang sentimo mula sa akin. Kumusta po, Manager Davis? Ipahinto ang lahat ng otomatikong pagbabayad na nakalink sa aking pension card na may kinalaman kay Lily at pati na rin ang supplementary card. 5 taon. Nagtipid ako at nag-ipon. Ibinigay ko ang lahat para suportahan ang kanilang pamilya. At ang tanging natanggap ko kapalit ay pagkakanulo at kahihiyan. Tatay, huwag kang mag-alala. Siguradong babalik ako ng madalas simula ngayon. Tatay, si Lily at ako ay tiyak na aalagaan ka ng mabuti. Sige, mabuti. Tatay, puntahan mo si Belle. Umiiyak na naman siya. Aliwin mo siya. Nakakainis. Tatay, gusto kong kumain ng alimango mamaya. Tandaan mong balatan ang mga ito para sa akin. Ang itlog lang ng alimango ang kinakain ko. Ang tiwala ko sa iyo ay sinalubong ng walang pagsisising daya. Isang anak na tulad nito, mas mabuti nang wala siya. Wala kang sinabi kahit isang salita sa group chat kagabi. Akala ko galit na galit ka. Talaga palang naghihintay ka sa amin sa bahay. Ito ay mga mataas na kalidad na kakanin ng buwan na ipinabigay sa akin ng mga biyenan ko para sa inyo. Ang considerate nila, wala tayong oras para dito. Matagal nang tapos ang Mid-Autumn Festival. Ang mga dala mong bagay, itago nyo na lang para sa inyo. Tatay, anong klaseng ugali yan? Bumalik kami para lang makasama ka. Sino ang pinaglalaruan mo ng mukha? Tatay, kung ganyan ka, huwag mo kaming sisihin kung aalis kami ngayon. Bumalik kayo pagkatapos ng holiday. At tawagin mo yon na pagsama mo sa akin. Kung hindi mo pinalaki ang ilang salitang yon, babalik kami sa susunod na buwan. Tatay, tama na. Gumastos ka ng ganyan kalaki sa ilang bagay. Hindi mo na kailangang paulit-ulitin yon. Kung talagang ganyan ka na lang inis, sige, babayaran kita, okay? Sa isip mo, ganyan tingin mo sa tatay mo? Gusto mong magayos ng account, ha? Eh di magayos tayo. Napakasama ni Lolo. Tama si Nanay, kuripot ka lang. Ang pera mo ay magiging akin din balang araw. Hindi mo ito madadala pag wala ka na. Ano ang sinabi mo? Tay, pakinggan mo yan. Kahit bata naiintindihan yan. Bakit hindi mo maintindihan? Bukod dito, ang mga binibili mo, galing lahat sa amin. Binibigyan ka namin ng 2,000 bawat buwan para sa gastusin. Isang matanda tulad mo ay hindi gaanong gumagastos. Eksakto. At ngayon, ikaw ay sinusubukang singilin kami.
Lily, binibigyan mo ako ng 2,000 bawat buwan, ngunit kailangan ko pa ring sagutin ang utang sa kotse, mortgage, at mga gastusin, at pati na rin ang tuition at pagkain ni Belle. Lahat ng iyon, ginagamit ko ang aking pensyon para pandagdag. Hey. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito? Tumingin ka sa paligid. Sinong magulang ngayon ang hindi nagsasakripisyo ng lahat para suportahan ang kanilang mga anak? Ikaw lang ang puro puna. Kung gayon, ituring mo na lang na utang mula sa iyo. Hindi naman sa hindi namin ito babayaran. Babayaran? Ilang taon na kayong kasal? Nagbayad ba kayo kahit isang beses? Matagal ka ng kasal. May binayad ka na ba sa akin kahit minsan? Ano bang masama sa paggastos ng pera mo? Kusang loob mo naman yun binigay sa amin. Hindi kita pinilit. Bukod pa roon, normal lang naman na gumastos ang magulang para sa anak. Natural lang yun. Sa edad mo, dadalin mo ba yan sa hukay? Kusang loob? Kailan ba? Hindi ka ba nagpapa-cute at sweet? Umiiyak at nagmamakaawa, natulungan ka? At saka mo kinuha ang pera mula sa pension card ko. Tigilan mo ang katarantaduhan. Sobrang busy namin sa trabaho. Sino ba naman mag-aakala na ang mga bayad sa utang ay galing pala sa account mo? Sino ba ang may kasalanan kung hindi ka nagpaliwanag? Matanda na ako, pero marunong pa akong magbasa ng bill at umintindi ng deduction notice. Ibinigay ko sa iyo ang lahat sa mga nakaraang taon. Ang kapalit ko lang ay kasinungalingan at akusasyon. Minanipula mo ba ang draw? Oo, minanipula ko. Ayaw ko lang talagang gugulin ang bakasyon kasama ka. Ano naman, anak mo ako. Tungkulin mong alagaan ako. Kung hindi mo gagastusin ang pera mo sa akin, kanino mo naman iiwan? Tay, kung magiging pabigat ka ngayon, kapag tumanda ka, nakahiga sa kama nangangailangan ng alaga, huwag mong asahan na aalagaan kita. Tay, bakit hindi ka nalang tumira sa amin? Aalagaan ka naming mabuti. Titiyakin naming magiging maganda ang buhay mo. Kaya walang mapagkakatiwalaan sa mundong ito, kahit ang sarili mong anak. Lily, pinalaki at sinuportahan kita sa lahat ng mga taong ito. Nagampanan ko na ang tungkulin ko bilang ama. Simula ngayon, hindi na ako babalik sa bahay na ito. Grant, alam mo ba ang ginagawa mo? Malapit nang pumili ng bagong direktor ang ospital. Para sa posisyon ng bagong direktor, pinili ka ng lahat ng leader ng nagkakaisa. Alam ko. Pero namatay lang ang asawa ko. Bata pa si Lily. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Grant, ikaw ang pinakamahusay na cardiologist sa lungsod. Sa mga nangungunang international na journal, marami kang na-publish na papel. Hindi mabilang na tao ang pumipila para maging estudyante mo. At ngayon sinasabi mo sa akin na gusto mong mag-resign para alagaan ang anak mo? Director, pakitigil na ang pagsisikap na kumbinsihin ako. Kailangan ng bata ang tatay nila, alam mo? Iingatan ko lagi ang opisina na ito para sa iyo. Kahit kailan mo gustong bumalik, sa iyo ang posisyon ng direktor. Noong panahong iyon, isinuko ko ang posisyon ng direktor. Akala ko bibigyan ako nito ng isang mapagmahal na anak na babae. Ngunit sa huli, ipinagpalit ko ang sarili kong kinabukasan. Para sa isang bagay na itinuturing ng iba na normal lang. Hoy, Gary, tungkol sa bagay na binanggit ko noong nakaraan, napag-isipan mo na ba? May bagong staff kaming dumating sa ospital. Magagaling sila, pero kailangan namin ng taong mamumuno. Ito na ang huling pagkakataon na tatawag ako sa'yo bago ako magretiro. Hindi mo na ako pwedeng tanggihan ulit, di ba? Ako, Grant, ibinigay mo lahat para sa anak mo noon. Nire-respeto ko yon. Pero malaki na ang bata ngayon. Dapat para sa sarili ka naman kahit minsan. Sa edad natin, kung hindi ka babalik, huli na ang lahat. game ako. Talaga? Ang galing. Aayusin ko na ang mga bagay-bagay ngayon. Pwede ka bang magsimula bukas? Walang problema. Tatay? Kung tapos ka nang maglaro-laro, umuwi ka na. Huwag kalimutang bumili ng king crab sa supermarket. Siguraduhin malalaki yung bibilhin mo. Kailangan namin yun pang regalo sa mga amo namin. At magpadala ka rin sa biyenan ko, yung mumurahin mong inihanda ngayong taon pinahiya ako sa harap nila. Kailangan mong bumawi ngayon. Lily, akala mo ba hinahangaan ka nila dahil may talento ka? Hindi mo alam na kung wala ang pera ko na sumusuporta sa'yo, sa paningin nila,
Wala ka lang. Mula ngayon, hindi na kita tutulungan. Tigil na ako sa pagiging ATM. Parehas na lugar, parang tahanan. Tay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Gusto ko ng maanghang na pagkain. Walang anghang ang ulam na ito. Paano ko ito kakainin? Nagdagdag nga ako. Marami akong nilagay na sili. Palagi kang gumagawa ng matabang at matubig na ulam. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Pagod na ako sa trabaho. Wala man lang maayos na pagkain sa bahay. Mahina ang tiyan ko. Hindi kaya ng sobrang anghang. Sa susunod, magdadagdag ako ng extra sili para sa'yo. Wala na. Kami ni Ryan ay magdadala kay Belle na kumain sa labas. Huwag kalimutang ilipat ang pera sa akin. Sa loob ng maraming taon, dahil gusto niya ng maanghang, nilagyan ko ng sili ang bawat pagkain. Paulit-ulit akong umiinom ng gamot sa tiyan. Pero ngayon, tapos na. Luto ko ang gusto ko. Para sa sarili ko lang. Tay, malapit ka na sa 6 na po at umatakas ka na parang teenager. Ang bata-bata mo. Grant, maliit na bagay lang naman. Karapat-dapat ba na ipag-alala ang mga bata? Eksakto. Umalis ka na lang nang walang sabi. Para kanino ka nagtatampo. Grant, pumasok ka sa trabaho sa Makalawa. Walang problema, di ba? Ilang batang doktor sa ospital narinig na sasali ka. Ipilit na maghanda ng welcome party para sa'yo. Hindi ko sila napigilan. See ya. Kita-kits. Magaling. Settled na. Dahil magsisimula ako muli, babaguhin ko lahat, loob at labas. Lily, tingnan natin kung wala ang bangkarotang tatay mo. Kayang maging ganito kakomportable ang buhay mo. Mahal, sa tingin ko nakita ko ang tatay mo. Ang kuripot ng tatay ko. Nakikipagtawad pa sa damit. Imposibleng pumunta siya rito. Mali ang nakita mo. 50 na ito pagkatapos ng discount. Sa tingin ko mahal pa rin. Dapat kumuha na lang sa aparador ng tatay mo para hindi na tayo gumastos. Sige, pagbigyan mo na siya para hindi siya magalit. Naku, sino ba to? Grant. Bibili ka rin ng damit? Hindi mura ang damit dito. Gagastusin mo ba talaga yan? Uy, Grant, huwag kang umalis. Narinig ko ang buong pangyayari na nagalit ka kay Lily at tumakas ka pa sa bahay. Grant, hindi kami pumapanig. Pero si Lily at Ryan ay masipag. Tayong mga magulang ay dapat mas maintindihin, di ba? Tingnan mo kami. Hindi namin pinapahirapan ang mga bata. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Sinusuportahan namin yan. Iyan ang ginagawa ng mga magulang. Siyempre, wala kang pakialam. Ikaw ang nakinabang lahat. Ano ang dapat mong ireklamo? Tungkol sa draw na yon, mali sina Lily at Ryan. Pero bilang tatay niya, hindi mo kailangang maging makitid ang pag-iisip. Kung kumalat ang balita, tatawanan ka ng mga tao. Niloko ako ng sarili kong anak sa loob ng 5 taon. Gumastos ng pera at pagsisikap para lang maging tanga. Sino pa ba ang mas katawa-tawa kaysa sa akin? Hindi mo yan masasabi. Ang isang anak na babae na may asawa ay kabilang na sa pamilya ng asawa niya. Natural lang sa kanya na magpasko kasama ang mga biyenan. Bilang tatay niya, dapat maintindihan mo yan. Tama. At saka, ang mga bata naman ay madalas sa'yo. Hindi ka pa ba kontento? Hindi ka naman namin pinagmalupitan. Manatili sa kin? Ibig mong sabihin parang yaya o ATM, di ba? Sa mga nakaraang taon, ang kotse ng anak mo, ang bahay na tinitirhan niya, ang matrikula ng mga bata, at ang mga regalo nila sa iyo noong Pasko. Bawat sentimo ay galing sa pensyon ko. Wala kang utang na loob. Walang hiya. Ang perang yan, kusang loob mong ibinigay kay Lily. Hindi ka namin pinilit. At saka, isa lang naman ang anak mong babae. Kung hindi siya, sino pa? Lalaki lang ang anak mo, kaya bakit hindi sa kanya mo gastusin? Wala ni isang sentimo. Kuripot ka ba o sadyang walang pera? Siya nga pala. Hindi na anak ko si Lily. Kung tutuusin, kayo na ang pamilya niya ngayon. Mawalang galang na. Pwedeng kunin mo yung damit sa display ng bintana. Tingnan ko lang. Tay, anong ginagawa mo rito? Ang late na. Sinabi ko nang sunduin mo si Belle. Pumunta ka ba? At nagpapaligaw-ligaw ka pa. Lily, nandito ka na sa wakas. Gusto lang naming kumustahin ang tatay mo. Bigla siyang pumasok at sinisisi kami ng walang dahilan. Nasasaktan talaga kami. Oo, akala ko dahil nagkita tayo, maaari tayong umupo at linawin ang hindi pagkakaunawaan dati.
Pero hindi pinahalagahan ng tatay mo. Ginawa niya kaming parang may utang kami sa kanya. Tay, bakit mo ginawa iyon? Ilang araw na ang nakalipas. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Ano bang ipinagpapatuloy ko? Hindi mo lang matanggap na mabait ako sa mga biyanan ko. Nagseselos ka lang. Sasabihin ko sa'yo, dapat kang humingi ng tawad sa kanila ngayon. O, hindi ito matatapos. Itong suit, pakibalot para sa akin. Salamat. Tay, alam mo ba kung magkano ang damit dito? Bawat isa ay mahigit 10,000. Para iyan sa mga biyanan ko, mga taong may estado tulad nila. Isa ka lang matandang lalaki mula sa probinsya. Bakit kailangan mong magbihis ng maganda? Sino ang gusto mong mapabilib? At higit sa lahat, baliw ka ba? Pumili ng mamahaling damit? Naisip mo ba ako? Ako mismo ang kumita ng perang ito. Pwede ko itong gastusin sa kahit anong gusto ko. Anong kinalaman mo diyan? Tay, nakikita ko na ngayon. Alam mong darating ako ngayon para bumili ng damit para sa mga biyanan ko. Kaya pumunta ka rito para harangin ako. Gusto mo lang din na bumili ako para sa iyo. Eto, pinilhan din kita. Kunin mo na at umalis ka na. Umuwi ka at magluto ng hapunan para sa amin. Huwag kang magpahiya rito. Lily, sa paningin mo, para lang ba sa isang pirasong damit kung bakit ako nagkagulo? Binilhan na kita ng damit. Ano pa bang gusto mo? Huwag kang magsamantala. Grant, si Lily ay umatras na. Pamilya naman tayo rito. Huwag mong hayaang sirain ng maliit na bagay na ito ang ating harmonya. Noong una, tuwing nagtatalo tayo, ang pagbibigay sa kanya ng maliit na bagay ay nagpapasalamat sa kanya. At masunurin siyang patuloy na nagbabayad. Magiging ganoon din ngayon. Tay, pinilhan kita ng bagong damit. Pantay na tayo ngayon, di ba? Kalimutan na natin ang nakaraan. Huwag mo nang isipin iyan. Sa huli, ako lang naman ang nag-iisa mong anak na babae. Sa akin ka aasa sa pag-aalaga sa pagtanda mo. Nanay, tignan natin iyong gusto mo. Ah, tama, iyong massage chair. In-order ko na para sa iyo. I deliver bukas. Lily, pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Gumagastos ka ng libo-libo sa mga biyenan mo, pero ang sarili mong tatay, $50 na clearance items. Yan ba ang pagpapalaki ko sa iyo? Tatay, nawawala ka ba sa iyong sarili? Ang aking mga biyanan ang nagpalaki kay Ryan. Hindi naging madali. Ginugugol ko ang mga pista opisyal. Kasama sila. Binibigyan ko sila ng mga regalo. At inaalagaan sila. Hindi mo ba matanggap iyon? Ang iyong mga biyenan ang nagpalaki sa asawa mo. Hindi ikaw. Ang asawa mo ang dapat mag-alaga sa kanila. Tama lang yan. Pero ikaw, ano? Sila ba ang nagpalaki sa iyo? Tatay, sobra na iyan. Lagi kaming nakatira sa inyo. Tuwing pista opisyal lang kami nakakauwi para makita ang aking mga magulang. Para makabawi sa kanila. Ano ang mali doon? Madaling sabihin iyan para sa iyo. Bakit kayo nakatira sa akin? Hindi ba dahil sa aking pensyon? Ang inyong mortgage at loan ng kotse? Ang tuition ni Belle, pagkain, damit, alin doon ang hindi ko pa binayaran? 5 taon na akong nagbabayad. At ano ang nakuha ko kapalit? Isang timba ng dayang kawayan. Isang komento na hindi mo kayang tanggapin pagkatapos mong mawala. Tama na. Akala mo dahil may pensyon ka, espesyal ka na? Kapag tumanda ka at nagkasakit, kapag kailangan mo ng isang tao mag-aalaga sa'yo sa higaan, huwag mo akong asahan na titingin man lang sa'yo. Pag-isipan mo. Ito ang kahanga-hangang anak na pinalaki ko. Para sa mga tagalabas, ginagamit mo ang pangangalaga sa pagre-retiro para takutin ako? Oh, ang galing. Grant, bilang mga magulang, hindi ba't nagbibigay daan lang tayo para sa ating mga anak? Bukod dito, isa lang ang anak mong babae. Sino pa ang bibigyan mo ng pera mo? Talaga bang dadalhin mo yan sa libingan? Tama. Kung sa palagay mo ay masyadong mura ang damit, ibalik mo na lang. Huwag mong pigilan ang manugang nating babae sa pagpapakita ng kanyang debosyon. Ito ay isang malaking pagpapala. Paumanhin, ang mga damit na sinuot lang ng aking mga biyanan, ibalot ninyo lahat. Kukunin namin lahat. Ginoo, ayos ka lang ba? Gusto mong umupo muna sa tindahan? Gusto mo pa ba itong suit? Oh, ibalot mo na. Nambesin ko piling ang daang piso iyan. Card o cash? Card. Swerte ko talaga. Ang anak ko ay hindi lang matagumpay, kundi nag-asawa rin siya ng isang tapat na asawa. Kahit ano ang gusto ko, binibili ito ng manugang kong babae, walang tanong-tanong. Sigurado, ang mga tao ay talagang magkakaiba sa isa't isa. Alam mo ba? Ang ilang tao, sinusubukan at nauuwi sa wala. At may lakas pa sila ng loob na magmukmok. Nakakadismaya. Tatay, kung lalapit ka at hihingi ng tawad ngayon, papalampasin ko na. Kung hindi, Ma'am, pasensya na.
Parang naka-freeze ang card mo. Hindi ito gumagana. Ano? Subukan mo ito. Tiyak na gagana ito. Wala ring maganda ito. Naka-freeze din. Freeze. Ikaw ang nag-freeze ng mga card ko. Ma'am, hindi pumapasok ang card mo. Hindi ka makabayad? Saka ka tumabi. Huwag mong abalahin ang mga nagbabayad. Nakaayos ka, pero wala kang pera at nagpapanggap lang. Wala kang pera. Bakit mo kami hinila para mamili? Sayang sa oras at sobrang nakakahiya. Ikaw pala. Tay, ganyan ka ba kaliit? Sadyang pina-freeze mo lahat ng card ko. Para lang ipahiya ako sa harap ng lahat? Card ko yan. Pwede ko itong i-freeze kahit kailan ko gusto. Kailangan ko ba ng permiso mo muna? Itong card, sinabi mo dati pwedeng gamitin ng malaya. At ngayon, pina-freeze mo. Hindi ba yan pagsira sa sinabi mo? Dati, binigyan kita ng card para tulungan ka. Para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Hindi para kunin mo ang pera ko para sumipsip sa mga biyenan mo. Akala ko talaga mayaman ka, pero parasito ka lang pala. Gumagastos ng pera ng tatay mo parang may karapatan ka. Kung may anak akong ganyan, sasakalin ko na lang. Anong sumpato? Sumisipsip ng dugo sa sarili mong ama, sumisipsip din sa mga biyanan. Isang walang utang na loob. Tay, dahil sa ganitong kaliit na bagay, kailangan mong ipahiya ang mga magulang ko sa publiko. Lumalampas ka na. Wow, mukhang nakakita na talaga ako ng iba't ibang uri ng hayop ngayon. Kayo dalawa may trabaho at kaya magtrabaho. Kaya para sa mga bagay na binibili nyo para sa magulang nyo, bakit ako magbabayad? Kung hindi nyo kaya, tumabi kayo. Huwag nyong hadlangan ang iba. Pakibayaran muna ang bayarin. Ginoo, ang total nyo ay 12,000. Paano ka nakabili ng napakamahal na damit? At saan mo nakuha lahat ng perang iyon? Ano? Hindi mo naman talaga iniisip na ang pinagsamang kawawang sweldo mo at ng asawa mo na wala pang 10,000 ay sapat para sa mortgage at car loan? Ako ang nagbayad lahat niyan. Pero mula ngayon, hindi na ako magbabayad. Tatay? Dahil lang hindi ako nagbakasyon kasama mo ngayong taon? Talaga bang ganyan ka kawalang rason? Kukunin ang lahat ng pera at tatakas sa bahay? Lahat? Halika at hatulan kami. Ito ba ang paraan ng pagiging tatay? Tatay, napakawalang puso mo. Kahit nagalit ka, hindi mo basta-basta kukunin ang lahat ng card. Gusto mo bang magutom ang buong pamilya natin? Ang saya-saya namin bilang isang pamilya. Ngayon, pinapahiya mo ang lahat. Grant, bakit mo ito ginagawa? Napakahirap para sa mga kabataan na suportahan ng pamilya ngayon. Ang walang konsiderasyon ng tatay na ito. Tama. Kahit gaano ka pa kagalit, may hangganan. Mga kaibigan, pinutol ko ang sarili kong pension card. Nagkaisa ang anak ko at ang manugang ko at niloko ako sa loob ng 5 taon. Sumang-ayon kaming magpalabunutan para magpasya kung saan gugugulin ang bagong taon, pero pinalitan nila lahat ng palabunutan sa bahay ng mga magulang ng asawa. Tigil na ako sa pagsuporta sa mga walang utang na loob na ito. Ako na ang bahala sa pera ko. Patas at makatwiran, di ba? Gusto kong magsampa ng reklamo. Paano mo nagawang i-freeze ang bank card ko nang hindi man lang ako tinatanong? Miss Shaw, lahat ng iyong supplementary card ay nasa pangalan ng iyong ama na si Grant Shaw. Hiniling niya na isuspend ang mga ito. Sumusunod lang kami sa mga patakaran. Yung car loan at mortgage natin? Siguradong baliw ang tatay ko. Hindi ko siya madaling papatawarin ngayon. Kahit lumuhod siya at ibalik ang mga card ko, hindi ko natatanggapin. Ms. Lily Shaw, ayon sa nakasulat na kahilingan ng may-ari, Grant Shaw, mangyaring lumipat sa loob ng 2 araw. Kung hindi, mapipilitan kaming paalisin kayo. Anong ibig mong sabihin? Lumipat? Ito ang bahay namin. Pasensya na sir, ang titulo ng ari-arian ay nasa pangalan ni Grant Shaw. Miss Shaw, alam na alam mo yan. Sige, kaya pala ang tatay ko hindi ipinakita sa akin ang titulo ng ari-arian. Niloloko lang pala ako. Tara, puntahan natin ang tatay ko ngayon. Simula ngayon, para lang sa sarili ko ang mabubuhay. Buksan mo ang pinto. Tatay, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa bahay ka. Sigurado ka bang nasa loob ang tatay mo? Saan pa ba siya pupunta? Seryoso? Ang buong buhay niya ay umiikot sa akin. Saan siya pupunta kung wala ako? Ano bang ginagawa ninyong dalawa at nag-iingay sa ganitong oras? Hawak mo ang 2 bahay. At ngayon gusto mo kaming paalisin? Ganyan ba dapat ang isang ama? Bahay ko. Pwede kong papasukin ang sino mang gusto ko.
Ano bang mali doon? Hindi mo masasabi yan, tatay. Tao na kaming nakatira doon. Sa amin na yang lugar na yan. Tama. Sa atin yan. Ilipat mo na sa akin ang bahay ngayon at i-unfreeze ang mga card ko. Kung hindi, Kung hindi, ano? kung hindi, puputulin ko na ang ugnayan natin. Mamamatay na tayo sa isa't isa. Sarili kong anak, dahil sa pera at bahay. At pagsipsip sa mga in-law, gusto akong itakwil. Ang kanyang ama? Ako lang ang nag-iisa mong anak na babae. Sino ang mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo? Pag-isipan mo. Noong 2020, para sa kaarawan ng boss ni Ryan, ang regalo ay nagkakahalaga ng 15,000. Noong Mayo 2021, matrikula ni Belle sa kindergarten, 8,000. Noong Hunyo 2000, pagbabayad ng utang sa kotse, 8,000. Tatay? Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga luma at lipas na utang na ito, gagamitin mo ba laban sa amin? Hindi pa namin nakalkula ang mga gastusin sa pamumuhay na binigay namin sa iyo sa loob ng mga taon. Malinaw na ipinapakita ng ledger na ito. Kumuha ka ng 2 milyon mula sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ililipat ang bahay ngayon at i-unfreeze ang mga card ko, pagkatapos ay magpapakamatay ako sa harap mo. Hindi ko maintindihan. Mamamatay ka naman pa rin. Kaya lahat ng ito ay magiging akin. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ngayon? Paano ako nagkaanak ng ganyan, kawalang hiya? Tatay, sinaktan mo ba ako? Sobra kitang naspoil. Nabigo ako bilang isang ama. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Lahat ng gastos mo, hindi na ako magbabayad kahit piso. Mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Tatay, buksan mo ang pinto. Buksan mo. Tigilan mo yung ingay. Ating gabi na. Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Mahal, maging mabuti ka. Subukan mo. Para sa'yo lang to ni Daddy. Hindi ako kakain. Kailangan mong kumain, anak. Lumalaki ka pa. Ayoko na ng pansit instant. Gusto ko ng adobo ni Lolo at pagkaing dagat. Dahil lahat ito sa iyo na nag-iingay sa mall. Pinupunit ang libro at pinapalo ang pader sa bahay ng tatay mo. Ngayon tingnan mo ang ginawa mo. Umalis ang tatay mo. Wala nang makain o mainom sa bahay. Masaya ka na ba? Ginawa ko lahat ito para sa pamilyang ito. Para magmukha kang mabuti sa harap ng mga magulang mo. Ngayong nagkamali, ako na ang may kasalanan. Tumakas ang tatay mo. Paano tayo mabubuhay? Sarili kong tatay. Imposibleng talikuran niya ako. Hindi niya ako iniwan. Galit at nainis lang ang tatay ko ngayon. Kapag tumira siya sa lumang bahay ng ilang araw at nagdusa, babalik siya sigurado. Tapos, hihingi siya ng tawad sa akin. Sigurado ka? Hindi naman siya mukhang nagbibiro kahapon. Retirado lang siyang matanda. Bukod sa akin, sarili niyang anak, para sa pangangalaga sa pagtanda niya. Sino pa ang maaasahan niya? Baka tumawag siya mamaya, hihingi ng tawad sa ating dalawa. Ngayon, kailangan naming bayaran ang utang sa kotse at mga credit card. Hindi lang pinalamig ng tatay mo ang card, pero hindi rin niya tayo pinapayagang manatili sa bahay. Paano naman naming babayaran ito? Anong pagmamadali? Kapag kumalma na ang tatay ko sa ilang araw, natural na babalik siya. Bukod pa riyan, nandyan pa naman ang mga magulang mo. Nanay, tatay, nasa bahay ba kayo ngayong mga araw? Pwede ba kayong pumunta at tulungan kami? Lily, hindi naman sa ayaw naming tumulong. May biyahe na kaming nakaplano ngayong linggo. Wala talaga kaming oras. Nanay, ilang araw lang naman. Kapag kumalma na ang tatay ko, hindi na natin kailangan ng tulong. Miss ka rin ni Belle, palagi kanyang binabanggit. Tingnan mo ang tatay mo, parang bata sa kanyang edad. Sa totoo lang, ilang araw na, at hindi pa rin siya bumabalik. Ganyan ba dapat ang ugali ng isang nakatatanda? Sobra na yan, nanay. Kung hindi kayo convenient pumunta, kami na lang ang babalik. Hindi ba sinabi mo na gusto mo ng bag noong nakaraan? Isasama kita para bilhin yan. Huwag na kayong bumalik. Masyadong maliit ang bahay. Maghanap kami ng oras para pumunta. Intindihin natin, 2 araw lang, gets? Okay, hintayin ko kayo. Ano sabi niya? Darating sila bukas. Ang galing nila, hindi tulad ng tatay ko. Makasarili at makitid ang pag-iisip. Yan ay dahil hindi mo lang alam kung paano magdala ng sarili mo. Nasaktan mo ang tatay mo, ang pera. Sa ngayon, kailangan nating isipin kung paano bayaran ang pera. May ilan pa akong bag sa aparador. Kung magbenta tayo ng 1 o 2, makakaraos tayo. Ay nako, nakalimutan ko tuloy ang mga peking bag. Hindi niya mapapansin, di ba? Paano naging peke lahat ng bag ko? Ikaw ba ang gumawa niyan? Paano ko gagawin yon? Baka ang tatay mo, sinasadya niyang paghigantihan tayo. Hindi naman alam ng tatay ko ang mga bag na ito. Nagsisinungaling ka pa rin? Sina, ako ang gumawa. Kulang ang pera ng mga magulang ko noon, kaya ipinagbili ko lahat.
Mahal, kasalanan ko talaga ito. Pero akala ko nakakalap lang ito ng alikabok, kaya naisip ko tulungan ka na makisama sa mga magulang ko. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin ng pera para mabayaran ang utang. Humingi ka sa mga magulang mo ng pera para sa atin. Pero, Bakit sila tumatawag ulit? Kumusta, Mama? Hindi ba binigyan kayo ni Ryan ng pera dati? Pwede niyo bang ipadala? Kipit kami ngayon. Lily, alam mo naman na kinakapos din kami sa pera. Wala na kaming pera. Mama, Papa, si Ryan, at ako ay talagang Lily. Kung ano man yan, hintayin nyo hanggang pumunta kami sa ilang araw. Abala kami ng tatay mo ngayon. ilang araw ka nang kumakain ito. Hindi ito pwede. Eto, nagdala ako sa iyo ng pagkain. Ito ang paborito kong pizza. Lolo at Lola, kayo ang pinakamahusay. Kita mo? Kapag kailangan, tumutulong ang mga magulang ko. Nanay, tatay, tungkol ito sa sinabi ko dati. Pwede bang ibalik ninyo ang kalahati ng perang iyon? Kailangan na kailangan namin ito. Lily, anong klaseng usapan yan? Anong ibig mong sabihin na ibalik? Galing sa tatay mo ang perang iyon. Ibinigay ito ng anak ko sa kanyang nanay. Anong kinalaman mo diyan? Perang iyan ng tatay ko. Pinaghirapan mismo ng tatay mo ang perang iyan as... Hindi ba? Perang ng tatay mo, wala pa siyang sinasabi. Hindi mo lugar na hingin iyon. Ang car loan at mortgage ko naputulan na lahat ngayon. Kinuha mo ang pera mula sa pagbenta ng mga bag ko at sasabihin mo lang na nagastos na at iyon na? Iyan ay sa pagitan mo at ng tatay mo. Pinalamig ng tatay mo ang mga card mo at lalapit ka sa amin para pilitin. Nasaan ang lohika diyan? Ikaw. Tatay. Tumawag ng ambulansya. Tatay. Doktor, kamusta ang biyanan ko? May mahinang puso na ang pasyente. Kailangan niyang panatilihing matatag ang kanyang emosyon. Pero ngayon, Ano na naman ang problema? inirekomenda ko ang heart bypass surgery. Swerte mo. Ang bagong director natin ay eksperto sa larangang ito. Nag-aalok siya ng libreng klinika para sa mga matatanda na may problema sa puso ngayon. Talaga? Bakit nandito ang tatay ko? Tatay, bakit ka ba nagkakaganyan ngayon? Kaya pala nagtatrabaho ka bilang orderly sa ospital. Isuot mo ang puting Amerikana na iyan at mukha ka ng doktor. Siya ay Tatay, pina-freeze mo ang card ko at binawi mo ang bahay. Pinagdaanan mo ang lahat ng problema para lang mapunta sa ganitong trabaho. Ayoko namang maging masama. Pero sa edad mo, dapat nag-enjoy ka sa pagre-retiro. Hindi nakikipag-away sa akin. Grant, bakit ka ba matigas ang ulo? Siya ang sarili mong anak. Pumunta si Lily para makita ka. Tatay, si Lily ang nag-iisa mong anak na babae. Kung magpapatuloy ka sa ganito, ikaw ang magmumukhang tanga. Humingi ka na lang ng tawad sa amin ngayon at kalimutan na namin ito. Tapos ka na ba? Tatay, anong ugali iyan? Nagmamalasakit kami sa iyo at sisishin mo kami dahil doon. Bitawan mo. Ang biyenan ko ay magpapa-opera dito. Dahil nagtatrabaho ka rito, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. At i-unfreeze mo ang card ko. At bayaran mo rin ang operasyon niya. Paano kung tumanggi ako? Tatay, binalaan na kita. Kung magpapatuloy kang mag-eskandalo ngayon, hindi na kita mapapatawad. Kung wala ako, mag-isa kang matandang lalaki. Pwedeng mamatay ka sa bahay at walang makakaalam. Alagaan mo ang biyenan ko. Sasamahan ka namin sa bagong taon. Sapat na ba iyon para sa iyo? Tatay, ang dami mong arte. Hindi ba ito ang gusto mo? Lily, yan ba ang tingin mo sa akin? Mayroon bang kahit isang beses na tinawag mo akong tatay na hindi humihingi ng pera? Naitanong mo na ba? Tatay, kumain ka na ba? Tatay, kumusta ang kalusugan mo? Anong kinalaman noon dito? Pinag-uusapan ko ang mahahalagang bagay. Director Shaw, nandito na ang lahat. Hinihintay ka lang para manguna sa konsultasyon. Ano ang tawag niya sa iyo? Director Shaw, kilala mo ba sila? Kilala siya? Oo naman, ako ang anak niya. Tatay, ginawa mo ang lahat ng ito para lang guluhin kami. Kanina lang, may isang taong tinawag kang direktor. At ngayon, may isa pang lumilitaw. Ano? Kasali mo lahat ng empleyado ng ospital? Talaga bang anak ka niya? Oo, biolohikal. Ang tatay ko ay napakaliit ang pag-iisip. Dahil lang hindi ako kumain kasama siya noong holiday, pina-freeze niya ang mga card ko at binawi ang bahay. At sinaktan pa ako.
Binaliktad niya ang buong pamilya. At akala ko may totoong trabaho siya. Pero nauwi siya sa pagiging orderly sa ospital. Ang hirap sa dibdib. Eksakto. Doktor, ikaw ang humatol. Ngayon, ang mga magulang, hindi ba lahat ay nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak? Ang biyenan ko, dahil lang hindi kasama ang mga bata sa holiday, tinalikuran ang sarili niyang anak. Sino maniniwala? Tama. Pwede naman siyang mag-retire ng payapa sa bahay. Pumunta pa siya sa ospital para gumawa ng mababang trabaho. Tatay, Huwag mong isipin na dahil naka-white coat ka, matapang ka na. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo i-unfreeze ang card ko ngayon, hindi ito matatapos. Tapos ka na? Hindi pa ako tapos. Sige, sabihin mo sa lahat. Anong karapatan mong i-freeze ang card ko? Anong karapatan mong tumakas sa bahay? Sabihin mo. Hindi mo alam ang departamento ko. Hindi mo alam ang titulo ko. Hindi mo alam kung ilang tao sa ospital ang tumatawag sa akin na mentor. Ang alam mo lang ay tuwing ikatlo ng buwan, may pera sa account. Bakit mo binabanggit lahat ito? Binubuhay mo ba ang mga lumang sama ng loob? Orderly ka lang. Hindi ko ba pwedeng sabihin? Kahit na orderly lang ako, kumikita pa rin ako gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi iyon dahilan para hamakin ako. Ang dapat hamakin ay mga taong katulad mo na umaasa lang sa magulang at walang kahit anong pasasalamat. Dahil sa tingin mo'y walang dapat ikahiya ang pagiging orderly, bakit ka tumatakas? Tama, Grant. Hindi kami ang humahamak sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Eksakto. Sa edad mo, nagtatrabaho ka pa, mas mabuti iyon kaysa manatili sa bahay at maghintay na mamatay. Hindi ka namin tinutuya, kaya tumigil ka na sa pagpapanggap. I-unfreeze ang card. Tatay, ang aking mga biyanan ay nagpakita na ng sapat na respeto sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. I-unfreeze mo na ang card at umuwi ka na sa amin. Papalampasin ko na ang nangyari ngayon. Kung ipipilit mo na magpunas ng puwet at pumulot ng dumi rito, kapag tumanda ka, paralisado at hindi makagalaw, huwag kang umasa na aalagaan kita. Yan lang ang kaya mo? Alisin mo yung tingin na yan. Eh di ako naman. Sabi mo, in-freeze ko card mo. Sa totoo, card ko iyon. Sabi mo, tumakas ako, bahay ko ito. Sabi mo, hindi mo ako aalagaan, kailan mo ba ginawa? Hindi mo pinansin kung kumain ako. Hindi mo pinansin kung malusog ako. Hindi mo pinansin kung paano ako nag-isa sa bagong taon. Perang nasa card ko lang ang pakialam mo. Ngayon, naka-freeze ang card at nag-aalala ka. Nasabi ko na ang sasabihin ko. Umalis kayo sa daan ko, may pulong ako. tigilan na natin. Bakit pa makikipagtalo sa isang orderly? Tara, gawin na natin ang dapat gawin. Hindi ba sinabi mong may libreng konsulta ang direktor ngayon? Nasaan siya? Naghihintay na kami. Tama. Wala bang cardiologist na may libreng konsulta ngayon? Nasaan siya? Buong umaga kaming naghintay sa wala. Ganito pala kayo magpatakbo ng ospital? May sakit sa puso ang tatay ko. Matagal na kaming naghihintay. Darating ba ang espesyalista o hindi? Kung hindi, aalis na kami. Huwag mong sayangin ang oras namin. Doktor, magsalita ka naman. Nasaan ang espesyalista? Hindi na makapaghintay ang asawa ko. Dumating na siya. Nasaan? Hindi namin siya nakita. Iyon ay si Director Grant Shaw, isang espesyal na hinirang na cardiothoracic surgeon, ang pinakamahusay sa buong lungsod. Personal siyang inalok ng dating director ng 3 beses. Kahapon lang siya pumayag na bumalik. Imposible! Hindi iyan totoo! Nagsisinungaling ka! Orderly lang siya! Hindi nga. Talagang hindi. Ang tatay ko? Seryoso? Kupas na ang damit niya sa bahay. Nagtatawaran siya sa bawat sentimo sa palengke. Paano siya maging direktor ng ospital ninyo? At ang pinakasikat na cardiologist? Ang resume ni Director Shaw ay nasa homepage ng hospital. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo na lang sa phone mo. Ano? Siya talaga? Ano? Retirado lang siyang matanda, di ba? Sa maliit na pensyon na iyon, paano siya naging director? Ang nangungunang cardiologist sa buong lungsod. Magkano kaya ang kinikita niya? Habulin mo siya. Ano ba ang hinihintay mo? Tatay, tumigil ka diyan. Huwag kang umalis. May itatanong ako sa iyo. Ano ba ang gusto mo ngayon? Ikaw ang direktor. Ikaw ang eksperto. Hindi ka nagsalita tungkol dito sa bahay sa loob ng maraming taon. Anong ibig mong sabihin? Sadyang itinago mo ba sa akin? Para magmukha akong tanga? Itinago ko sa iyo? Ang mga sertipiko ko ay nasa istante sa loob ng 20 taon. Napatingin ka na ba kahit isang beses? Sige. Hindi ako makikipagtalo tungkol sa nakaraan. Pero ngayon, ang biyanan ko ay nakahiga pa rin sa ward na naghihintay. Hindi ba dapat ikaw ang eksperto? Hindi ba dapat ikaw ang direktor? Puntahan mo siya at tingnan. Oo.
Ang sakit sa puso ng tatay ko ay talamak. Pakitingnan mo po. Operasyon kung kailangan. Pagpapa-ospital kung kailangan. Pamilya tayo. Hindi mo pwedeng tanggihan ang pamilya, di ba? Ang tungkulin ng doktor ay magligtas ng buhay. Hindi mahalaga kung sino ang nakahiga sa kama, basta't pasyente sila. Seryoso ko silang gagamutin. Pero nasa oras ako ng trabaho ngayon. Hindi ako tumatanggap ng personal na kaso. Magparehistro kayo. Pumila kayo para sa numero ninyo. Tulad ng iba. Magparehistro at maghintay. Tay, iyon ang biyanan ko. Siyang in-law mo. Pinapapila mo siya? Malano? May mga patakaran ang mga doktor. Kung lalampas ka sa pila ngayon, may ibang lalampas bukas. Paano tatakbo ang ospital? At kanina sa ward, sinabi mo na para akong orderly. Nahihiya ka sa akin. Ngayong alam mong ako ang direktor. Parang pamilya ka na, Lily. Sa tingin mo ba sa mundong ito, may ganoong kagandang deal? Mahal, ano ang gagawin natin? Seryoso, ang tatay mo. Totoo ba siya, ha? Sige. Hindi ako naniniwalang talagang hindi niya ako papansinin. Lily, ano ang sinabi ng tatay mo? Pumayag siya. Hindi na pwedeng maantala ang operasyong ito. Pumayag pa siya. Sinabihan niya akong magparehistro at pumila. Ako ang sarili niyang anak. At pinapila pa rin niya ako. Baliw ba siya? Magparehistro at pumila. Hindi na pwedeng maantala ang operasyon sa puso ko. Lily, hindi naman ako parang isang mapanghimasok na biyenan. Dati sobrang lambing ng tatay mo. Ngayon para na siyang ibang tao. Lambing? Kung talagang lambing siya, sasabihin niya sana kung sino siya. Ibig kong sabihin, siya, isang retiradong matanda na matagal nang walang trabaho. Paano naging sobrang laki ng pensyon niya? Kaya pala siya ang direktor ng ospital na ito, ang pinakasikat na cardiologist sa lungsod. Direktor? Bakit siya bumibili lang ng mga grocery na may discount at nagdadalawang isip pa siyang bilhan si Belle ng game console? Nagpapanggap siyang mahirap. Tama, nagpapanggap siya. Mahigit 30,000 dolyar ang pensyon niya kada buwan. Dagdag pa ang sweldo niya bilang direktor. Magkano kaya ang kinikita niya sa isang taon? At sa kabila noon, parang pinagkakait pa rin niya sa akin ang bawat sentimo. Dahil lang hindi ko siya sinamahan noong bakasyon, pinalamig niya ang card ko, binawi ang bahay ko, at sinikipan ang sarili niyang anak. Ang lalim ng plano ng matandang ito. Sobrang tinago. Patago pa sa sarili niyang anak. Mahal, huwag kang magalit. Ngayong ayaw tumulong ng tatay mo. Paano na ang sakit ng tatay ko? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sinabihan niya akong pumila sa harap ng maraming tao. Wala man lang respeto sa akin. Sinadya niya iyon. Sinadya niya akong ipahiya. Matapang siya? Ayaw niyang gumamit ng koneksyon? Sige, tingnan natin kung hanggang kailan siya magtatagal. Lily, anong gagawin mo? Hindi ba siya ang direktor? Hindi ba siya sikat? Ngayon, papasikatin ko siya. Itaas mo ang phone mo. Itutok mo sa akin at mag-record. Tingnan ninyo, mga tao. Ang sarili kong ama, si Grant Shaw, direktor ng Atheria General Hospital. Kapag ang pamilya ng sarili niyang anak ay nasa problema at ang biyenan ko ay naospital dahil sa sakit sa puso, ayaw man lang tumingin. Sinasabi niyang magparehistro at pumila. Ako ang sarili niyang anak. Ganito niya ako tratuhin. Tatay, dahil lang hindi ako nakasama sa hapunan ng Mid-Autumn Festival kasama ka, galit ka pa rin dahil doon? Kinuha mo lahat ng pera sa bahay at umalis ka at pinalayas mo ako. At ngayon wala ka ng pakialam na nasa ospital ang biyenan ko? Hoy, kayo ang humatol. Isang doktor na walang puso na tulad nito. Maglalakas loob ba kayo pumunta sa kanya para magpagamot? Leave na. Mahal, sa tingin mo ba ang title na ito ay? Wala kang alam. Hindi niya ako binibigyan ng kapayapaan, kaya hindi ko rin siya hahayaang maging komportable. Tingnan natin, kapag siya ay pinagmumura na ng buong internet, maglalakas loob pa ba siyang magpakita ng ganyang asal sa akin? Lily, napakatalino ng galaw na iyan. Yan siya, ang budol. Di man lang inaalagaan ang sarili niyang anak. Matandang gurang. Mukhang respectable. Paano siya naging ganito kalupit? Director Shaw, mauna po kayo. Harang ng harang ang mga tao sa pinto simula pa kaninang madaling araw. Hindi sila mapigilan. Grant, okay ka lang?
Grant, nakita mo na? Ano? Yung video. Director Shaw, Dr. Carter, papuntahin kayo ni Director Myler sa silid pulungan sa taas, ngayon na. Ano ang apura? Yung video, nasa trending list na. Grant, may nangyari. Lahat ng tao ay binabash ka ngayon online. Binabash ako? Ang taong ganyan ay hindi dapat maging doktor. Ako at ang asawa ko ay laging abala sa trabaho, stress, at nag-aalaga sa parehong magulang. Hindi naiintindihan ng tatay ko. Sige, pero ngayon, kinuha niya lahat ng pera ng pamilya at umalis na lang. Ang biyenan ko ay naospital dahil sa sakit sa puso. Ang tatay ko ay sikat na cardiologist sa syudad. Hindi siya tumutulong. Sige, pero sa totoo lang, umaasa siya na mamatay na ito. Ang biyenan ko ay walang moralidad. Ano ba ang gagawin namin, kaming mga anak? Pinupuntahan namin siya palagi kahit busy kami. Ngayon bigla na lang siyang umaalis. Bilang doktor, wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang kanyang pasyente. Talagang nasa dulo na kami ng aming pasensya. Tatay, sinusubukan mo ba kaming itulak sa gilid hanggang sa masyado ka? Pakiusap, bumalik ka. Basta bumalik ka, magiging pamilya pa rin tayo. Grant, okay ka lang? Anak ko. Nagsisinungaling online para sa pera. Sinisiraan ang sariling ama. Anong anak ang pinalaki ko? Mukhang edukadong tao. Napakabagsik sa sariling anak. Sinusuportahan niya ba ang anak niya? Ang klase ng tatay na iyan ay nakakadiri? Tumigil ka na sa panonood. Hindi sulit magalit sa ganyang tao. Pumasok na sa trending ang video. Tumataas pa ang views. Doktor, iligtas niyo po ang anak ko. Tatay, sana hindi na lang ako nag-apply sa malayong universidad. Baliw na bata, lahat naman kailangang lumaki. Ito ang baon mula sa tatay. Pwede kang umuwi kahit kailan kung na-miss mo. Grant, unahin mo ang kalusugan mo. Nag-aalboroto ka para sa isang walang utang na loob. Hindi sulit. Tama. Ang priority ngayon ay linawin ang mga bagay. I-clear ang pangalan mo. Dr. Carter. Gary, tama kayo. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay sa kanilang plano. Gusto nila ang pera ko. Gusto nila akong pilitin na umatras. Simula ngayon, ako, si Grant Shaw, hindi na susuko. Mahilig silang gumawa ng mga video, di ba? Kaya ko rin yan. Lalaban ako online. Yung internet ngayon, puro isang panig lang. Kung magsasalita ka ng padalos-dalos, baka mag-backfire pa. Tama si Dr. Carter. Pwede pa bang lumala to? Gusto niyang tumahimik ako. Sasabihin ko pa rin ang totoo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako yung kamakailan lang ay binubash online. Yung tatay ng doktor na yon, Grant Shaw. Tungkol sa bagay na ito, may gusto akong linawin. Walang hiya, ibalik mo ang pera sa anak mo. At tatawagin mo pa sarili mong eksperto? Atheria General Hospital. Maling desisyon sa pag-hire. Iwasan sa lahat ng paraan. Lumayo kayo sa ospital na to. Yung anak mo, umiiyak ng ganon. At may tapang ka pang magsalita? Hindi ko tinakbo ang pera. Pensyon ko yan. Sinimulan ko ang livestream na ito para sabihin ang totoo. Yung anak kong si Lily, siya ang... Nasaan ang ebidensya? Yung anak mo, umiyak ng sobra. Yung biyenan niya, nasa panganib ang buhay. Hindi ba sapat na ebidensya yun? Makinig ka sa akin. Lahat ng gastos nila, ako ang sumasagot lahat. Mortgage, gastos sa bahay, bawat sentimo galing sa akin. Kung may anak ka, kailangan mong suportahan sila. Sinong magulang ang hindi gumagabay sa anak? Hindi ko maintindihan kung bakit sila nag-iingay. Eksakto, dahil malaki ang pensyon, kayang bulihin ang anak, hindi ka dapat maging ama. Kapag matanda ka na at nakahiga, huwag kang umasa na may mag-aalaga sa'yo. Si Dr. Carter, si Gary, ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila ng espektakulo. Anong gagawin mo? Gusto nila ng espektakulo? E di bibigyan ko sila ng mas malaki. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Ngayon, kailangan lang ng ilang video ng pag-iyak at lahat ay nasa panig ko.
masisira ang reputasyon ng tatay ko. Magaling ka talaga sa larong ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan natin kung ano ang magagawa ng tatay mo ngayon. Kailangang magbago ang ugali ng tatay mo, maaga o huli. Kung pumayag siyang tumulong kanina, ang operasyon ko hindi sana ako nagastos ng malaki. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ano ang problema? Ngayon, pumasok ako sa trabaho at tinawag ako ng amo ko. Binanggit niya ang drama ng pamilya natin. Kumalat na ito online at masama ang epekto. Tapos? Sinabihan niya akong umuwi. Ayusin ito. Kung hindi ko kayang ayusin, hindi na ako kailangang bumalik. Kaya walang sweldo? Ito ang napakatalino mong ideya. Ngayon hindi lang nawala ang tatay mo. Malapit na rin akong mawalan ng trabaho. Mahusay. Ngayon lahat tayo magugutom. Bakit ka nagpapanik? Ang dapat mag-alala ay hindi ako, ang tatay ko. Lagyan pa natin ng gasolina ang apoy. Hindi niya kayang labanan ang presyong publiko. Babalik siya nang nakayuko. Dagdagan pa? Paano? I-leak ang address at numero ng telepono niya sa lahat. Makasariling matandang lalaki. May lakas ng loob siyang sagutin ang telepono. Ang pamilyang hindi magkakasundo ay kadalasan dahil kulang sa birtud ang mga nakatatanda. Tatay, Ang internet ay panig lang. Nakita mo iyon. Ito ang huling babala mo. I-unfreeze ang lahat ng card ngayong gabi. Kung hindi, kung ano ang mangyayari bukas, hindi ko alam. Sa panaginip mo. Mawawalan na ako ng trabaho. Ang tatay mo hindi pa nakapagsabi ng kahit isang magandang salita. Ano ang gagawin natin ngayon? Tatay, pinilit mo ako. Dahil hindi ka papayag, huwag mo akong sisihin. Ano pa ba ang gusto mo? Mahalaga sa kanya ang reputasyon niya at ang trabaho niya. Diba? Diretso tayo sa ospital para hanapin siya at magdala ng ilang reporters. Sa harap ng lahat ng camera, tingnan natin kung maglakas loob siyang magkunwaring patay. Hindi ba ito sobra na? Paano kung hindi natin makaya ang resulta? Siya ang hindi makakaya. May bahay siya, pera, at katayuan. Ano ba ang meron tayo? Utang sa kotse, mortgage, at credit cards. At ang trabaho mo. Ano na ang kinabukasan ni Belle? Siya ang unang nagdulak sa atin sa gilid. Sige, sa pagkakataong ito, hindi lang natin siya pipilitin maglabas ng pera, kundi pati na rin, sa harap ng lahat, pahihingin natin siya ng tawad sa atin. Kailangan niyang lumuhod at magmakaawa para sa ating kapatawaran. Director Shaw, may problema. Maraming tao ang nagtipon sa entrance ng ospital. Nandito sila para manggulo muli. Hindi lang sila nanggugulo, may mga reporters din. May daladalang camera. Nababaliw na talaga siya. Ito ay ospital. Ano ang mga pasyente? Hindi ko siya hahayaang magpatuloy. Grant, ano ang gusto mong gawin? Dahil gusto niyang palakihin ito ng sobra-sobra, sasabayan ko siya. Wala akong halaga. Hindi ko pahihintulutan na ang reputasyon ng ospital ay masira. Grant, puno ng mga reklamo ang mailbox. Malaking issue ito. Alam kong hindi mo kasalanan. Pero ang reputasyon ng ospital at ang mga pasyente, hindi ko sila pwedeng balewalain. Gary, sabihin mo na lang ng diretso. Minumungkahi ko na magpahinga ka muna. Si Grant ay biktima rin. Bakit siya ang dapat umalis? Carter, tigil. Si Gary ay ginawa ito para sa ospital. Ako ang nagdulot ng problema sa ospital. Huwag kang matakot. Noon, kami ni Gary ang nagbalik sa iyo. 100% akong nasa panig mo ngayon. Wala yun. Dahil nandito si Lily bilang kanyang ama, kailangan ko siyang batiin. Ayusin natin lahat ng marka ngayon, isa-isa. Salamat sa inyong lahat na napakagaling sa pagsuporta sa akin. Tumakas ang tatay ko, kasama ang lahat ng aming ipon. Binablock niya kami. Car loan, mortgage, at credit card. Venda, lahat overdue. Nagkasakit ang biyanan ko. Malapit nang tanggalin ng asawa ko. Hindi na kayang bayaran ng anak ko ang tuition. Tingnan mo kung gaano kahirap ang sarili niyang anak. Anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Kampi ako sa iyo. Kailangan niyang humingi ng tawad sa publiko. Bilang mga bata, ginagawa natin ang lahat ng makakaya para mapasaya ang dalawang panig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang biyanan ko,
lumampas na sa hangganan. Kawawa naman ang apo ko. Napunta siya sa lolo na ganyan. Sa paaralan, tinuturo siya ng mga bata. Ano ang gagawin natin? Miss Xiao, bakit ginawa ito ng tatay mo? May dahilan ba sa likod nito? Dahilan? Malinaw na pinlano niya ito mula pa sa simula. Niloko niya tayong lahat. Tama na. Lily, hanggang kailan ka magsisinungaling? Tatay, kung babalik ka, lahat ng nangyari kamakailan, kaya ko nang kalimutan lahat. Kalimutan lahat? Nagpapanggap ka pa rin. Pumunta ako dito ngayon sa harap ng lahat para ayusin ang sama ng loob sa nakaraang 5 taon. Tatay, ganito nakalaki ang gulo. May kailangang magtapos nito. Bata pa ako, at nagsisimula pa lang ang buhay ko. Mahal mo ako higit sa lahat, diba? Kaya mo bang makita akong wasak dito? Ako ang sarili mong anak na babae. Dapat mong pag-isipan yan. Lily, pagkatapos ng lahat ng ito, pinipilipit mo pa rin ang katotohanan. Sa tingin mo ba ang buhay mo hindi masisira dito? Kung gayon ang buhay ko, dapat maging tuntungan mo? Tatay, bakit sinisiraan mo pa rin ako? Grant, kung patuloy kang gumagawa ng eksena, ano ang gagawin natin? Eksakto, si Belle ay napakabata pa. Lalong-lalo ko si Lolo. Mahirap at kuripot siya. Araw-araw siyang nakikipag-away kina mommy at daddy at sinasabi niya na wala akong modo. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Mukhang wala ng twist. Tatay, si Belle mismo ang nagsabi. Bakit matigas ka pa rin ang ulo? Huwag kang ganyan, kasakim. Makasarili ako. Dati akong cardiologist sa Atheria General Hospital. Tinalikuran ko ang posisyon bilang director. Tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Nanatili ako sa tabi mo para alagaan ang mga bata. Ako ang naging ama at ina. Nagsumikap ako ng mahigit 1 dekada. Paano mo ako matatawag na makasarili? Kusa mong ginawa iyon. Hindi ka namin pinilit. Kusa akong nagsakripisyo. Dahil mahal ko ang aking anak na babae. Hindi ko gustong makita siyang mag-isa, naghihirap at nagpupumilit. Pero hindi ako nag-volunteer na bistuhin at hiyain mo. Hindi rin ako nag-volunteer na maging ATM mo. Lalong hindi ako nag-volunteer na sirain ang aking pangalan at i-cyberbully mo. Hey, ngayon, ang internet ay isang panig na lang. Nakita mo rin naman. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Ngayong gabi, i-unfreeze ang lahat ng mga card ko. Kung hindi, di ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ayoko nang maging ATM mo. Gumagawa ka ng mga video at bumibili ng mga trending spots. Ikaw ang nangunguna sa cyberbullying laban sa akin. Ito ba ang ideya mo ng pagiging tapat? Malaki itong plot twist. Lumalabas na hindi ang matanda ang immoral. Ang anak na babae at ang kanyang pamilya ang nagsasamantala. B. Nakakadiri. Minamanipula ang opinyon ng publiko para manloko ng tao. Kailangan mong humingi ng tawad. Peke lahat. Binago mo ang recording na ito. Tatay, hindi ko inakala na kaya mong maging ganito kasama para takpan ang pag-iiwan mo sa sarili mong anak na babae at pagtakas kasama ang pera, gagawin mo ang mga ganitong panloloko. Ito ay video ng tatay ko na sinusubukan akong palayasin at binubugbog ako para lang sa bahay. Talagang sinubukan niya akong patayin. Grant, kahit ano pa man, anak mo pa rin ang anak mo. Paano mo nagawa ito? Tama. Tungkol naman sa karakter ni Lily, nasaksihan na nating lahat. At ito, ang tatay ko ay kumuha ng pulang sobre mula sa mga pasyente. Paano magiging doktor ang ganyang tao? Sabi mo kumuha ako ng pulang sobre. Sabi mo na nakita ko ng tao. Ano pa ang gusto mong sabihin? Sabihin mo ng sabay-sabay. Bakit mo naisip na sinisiraan kita? Maaari naming patunayan iyon. Ito ang profesional na record ni Grant Shaw. 30 taon sa medisina. Walang reklamo, walang paglabag. Ang larawang iyan sa iyong kamay, iyang tinatawag na cash gift na larawan. Inireport na namin sa pulisya at ipina-forensic examine. Ito ay gawa-gawa. Ang pagtawag mong pananakot kay Grant, ang recording. Mayroon kaming higit pa sa clip na yun. Gusto mo bang ipalabas ang natitira sa publiko rin? Itong dalawa. Sa tingin ko, nakita ko sila sa mga balita. Tama yan. Si Dr. Carter at ako ay parehong nag-aral kasama si Grant. Ako ang director ng ospital na ito. Siya ang pinuno ng departamento. Hindi ka man lang karapat-dapat na siraan ang direktor ng aming ospital. Hindi ba siya doktor lang? Oo. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito,
Hindi ba natin alam kung ano ba talaga siya? Kayong mga bulag na mga tanga. Si Director Shaw ay ang nangungunang cardiologist ng bansa. Ilang buhay ang nailigtas ng mga kamay na ito. Wala kang ideya. Siya ang ipinagmamalaki ng aming ospital. Noon, inalok siya ng Valoria ng malaking pera para kunin siya. Tinanggihan niya ito. Dito, ang lahat ng mga co-authored paper ni Director Shaw, 8 sa mga ito ay naging mga aklat-aralin para sa mga nangungunang medikal na paaralan sa bansa. At ilan din sa kanyang mga mahalagang surgical record mula noon. Ang mga bagay na ito ang nais ng bawat universidad sa bansa na magkaroon. Si Director Grant Shaw ay matuwid at tapat. Noon, para sa kanyang pamilya, binitawan niya ang pagiging direktor. Palagi naming naramdaman na ito ay isang awa. Isinakripisyo niya ang lahat. At ano ang nakuha niya? Isang walang utang na loob. Sa tingin ko talaga ay hindi ito patas sa kanya. Mula ngayon, kahit sino man ang manira sa kanya, ay kaaway ng ospital na ito at ng bawat paaralang medikal sa bansa. Hinding-hindi namin sila palalampasin. Talagang peke iyan. Kung talagang ganyan kagaling ang tatay ko, hindi siya naging alipin para sa akin sa bahay sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay dapat pinalamang din. Ang mga bagay na ito ay makikita sa pambansang database sa pamamagitan lang ng simpleng paghahanap. Minamaliit mo ang lahat, pero hindi ibig sabihin na ganoon din ang iba. Kung siya ay talagang mayaman, bakit siya bawat buwan? Pinapanood ang kanyang anak na babae at ang kanyang manugang na lalaki na mag-default sa kanilang car loan at mortgage at hindi magbigay ng kahit isang sentimo. Karapat-dapat ba siyang tawaging tatay? Lily, $2,000 lang ang binibigay mo sa akin kada buwan. Pero kailangan kong ibigay sa iyo ang $20,000. Sino ba talaga ang sumusuporta kanina? Wow, inubos niya ang tatay niya ng mahigit $3 milyong at pagkatapos ay nag-online para sisihin siya. Walang hiya. Oy, hindi ba iyon parang ginagawang ATM ang sarili mong tatay? Grant Shaw, sa tingin ko, malinaw na may pera ka na ngayon at gusto mong iwan ang mga anak mo. Kayo ang gustong alisin ako. Pagkatapos ng maraming taon ang bandaraya sa draw. Tama na! Ganyan ba kalaki ang galit mo sa akin? Ako ang sarili mong anak na babae. Kailangan mo ba akong hiyain sa harap ng lahat ng taong ito? Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Itinapon mo ang iyong konsensya. Mula nung nagsinungaling ka sa akin at ginamit mo ako para mandaya sa draw. Tumigil ka na sa pagtrato sa akin bilang iyong tatay. Seguridad, ilabas sa mga walang kinalaman dito. Huwag patagalin ang mga pasyente. Tatay, alam naming mali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Tatay, lahat ng meron ka, ang pera mo ay dapat lahat akin. Anong ginagawa ninyo dito? Nanay, naalis ang bahay namin. Gusto naming tumira sa inyo ng ilang araw. Ilang araw? Tingnan mo, halos hindi kasya ang lugar namin. Paano kayo magkakasya dito ng 3? Bata pa kayo, kaya madaling magrenta. Magrenta na lang kayo. Wala na talaga kaming mapuntahan. Ilang araw lang. Aalis kami agad kapag may nahanap na kaming lugar. Tatay? Nanay? Tandaan niyo noong bumili kayo ng kotse, ng massage chair, at nag-travel? Sino ang nagbayad sa bawat pagkakataon? Kami. Sa kabuuan, malamang $100,000 iyon. Ngayon, malas naman kami at hindi niyo man lang kami papayagang magkaroon ng kwarto. Lily, mababaw na salita yan. Ang perang iyan galing sa tatay mo, hindi sa iyo. Kung gusto mong mag-ayos ng usapan, kausapin mo ang tatay mo. Ano namang kinalaman yan sa amin? Ikaw? Sige, sige. Huwag kayong tumayo sa pintuan na nag-iingay. Hindi naman sa ayaw naming tumulong, pero wala talagang silid. Bata pa kayo at malakas, kayo na ang bahala. Oy, ano bang problema mo? Ayokong tumira dito, mabaho dito, gusto kong umuwi, gusto kong bumalik sa malaking bahay. Tigilan mo na ang pag-iyak. Akala mo ba gusto kong tumira dito? Kasalanan mo lahat to, pinaalis mo si Lolo. Manahimik ka. Wala man siyang pakialam sa akin, sarili niyang anak na babae.
Bakit siya magkakapakialam sa'yo? Walang mainit na tubig. Paano tayo titira sa tambakan na to? Mahal, baka dapat kang pumunta at magmakaawa na naman sa tatay mo. Lunukin mo na lang ang pagmamalaki mo at humingi ng tawad. Ako? Magmakaawa sa kanya? Bakit ako? Ano bang mali ang ginawa ko? Mahigit 3 milyong dolyar. Iniingatan niya ang tala ng bawat gastos sa lahat ng mga taong ito. Sarili kong ama ito. At nag-iingat siya ng tala ng bawat dolyar na ginagastos niya sa sarili niyang anak na babae. Sadyang inipon niya lahat yon para isampal sa akin ngayon. Ano ngang gagawin natin ngayon? Hindi tayo pwedeng manatili dito magpakailanman. Nanay, gutom ako. Gusto ko ng fried chicken. Fried chicken, fried chicken. Puro kakain ang iniisip. Akala mo ba, kaya ba natin yun? Broke na tayo. Mahal, baka pwedeng tumuloy muna tayo sa bahay ng mga magulang ko ng ilang araw. Pag-isipan natin yan mamaya. Walang puwang. Nanay, maging tapat ka. Yung guest room mo ay puno ng massage chair at mga box ng supplement na binili natin. Kung lilinisin mo yan, pwede ka nang doon. Lily, anong ibig mong sabihin diyan? Mga regalo mo yan. Ngayon gusto mo ibalik? Hindi ko hinihiling na ibalik. Sinasabi ko lang, wala kaming matuluyan ngayon. Huwag kang magpakaawa sa amin. Hindi naman sa hindi kami tutulong, pero kaming dalawang matatanda, halos hindi na makaraos. Ang pensyon ng tatay mo at ako pinagsamang buwan ng pensyon, hindi man lang sumasapat sa kanyang mga gastos. Nitong mga nakaraang buwan, malaki ang gastos sa kanyang medical bills at gamot. Saan kukuha ng pera? Tama. Noong ikinasal kayo, ang gastos sa kasal, naubos ang aming ipon. Hindi pa kami nakakabawi. Hindi mo maaasahan kaming dalawang matatanda na sumuporta sa inyong tatlo. Bata ka pa at malakas, kaya lumabas ka at magtrabaho. Tatay, anong pinagsasabi mo? Nasa trabaho ako ngayon. Pansamantalang problema lang ito sa pera. Kung kinakapos ka sa pera, lumapit ka sa biyenan mo. Hindi ba siya ang director? Huwag mo siyang banggitin. Hindi niya ako kinikilala. Ayaw ko rin siyang kilalanin. Iyon ay sa pagitan mo at ng iyong ama. Sa amin naman, maliit ang bahay, walang espasyo. Kinakapos kami sa pera at wala kaming pera. Tatay, ako ang sarili mong anak. Halos hindi ako humingi sa iyo ng kahit ano. Talagang hindi ka makapagbigay ng isang kwarto? Yung paraan ng pagsasalita mo, parang sinasadya naming balewalain ka. Wala lang talaga kaming espasyo. Kung ipipilit ninyong magsiksikan, magiging napakaabala. Bukod doon, sa totoo lang, may ideya ako. Anong ideya? Sa totoo lang, talagang mahalaga ka sa tatay mo. Magkunwari kang may sakit, magpanggap na biktima, baka lumambot siya. Magandang ideya. Ikaw ay sariling anak niya. Kung magkasakit ka, hindi ka niya pwedeng iwan, di ba? Sa tingin mo gagana yon? Tiyak na gagana iyon. Gumagana iyon. Noong bata ako at nagkasakit, natataranta ang tatay ko. Ganyan dapat. Tatay, si Lily ay talagang hindi maganda ang pakiramdam. Ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Pakiusap, tingnan mo lang siya. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ibang gusto. Gusto ko ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Director Shaw. Gusto ko siyang mag-examine sa akin. Si Director Shaw ay nasa klinika. Pakiusap. Sandali lang. Tatay, tingnan mo lang siya. Ilang araw na siyang hindi makakain o makatulog. Pumayat siya ng sobra. Hindi na namin alam ang gagawin. Tatay, sa wakas ay nagpasya kang makita ako. Tatay, may sakit talaga ako. Sumasakit dito at hindi komportable dito. Hindi ako makatulog sa gabi. Sa sandaling pumikit ako, naaalala ko noong dinala mo ako sa parke noong bata ako. Binilhan mo ako ng candy apple. Tatay, bakit ayaw mo na sa akin? Naku, itong babaeng ito, masyadong na-miss ang kanyang tatay. Tatay, mali ako. Okay? Tanga-tanga ako sa lahat ng yan. Pwede mo akong sigawan. Paluin ako. Pero wag mo akong iwan. Dati ikaw ang pinakamamahal sa akin. Tatay, patawarin mo na siya ngayong beses, okay? Pamilya tayo. Mas mahalaga ang dugo kaysa tubig. Ang pamilya ay hindi nagtatanim ng galit. Alam ni Lily na mali siya. Kaya sabi mo may sakit ka. May sakit? Ilang araw nang hindi nakabangon sa kama.
Kunin ang medical records niya, kumuha ng dugo at gawin ang EKG. Ingatan mo lang ang sarili mo at gumaling ka. Tungkol sa iba pa, mag-uusap na lang tayo mamaya. Tay, galit ka pa rin sa akin, diba? Titingnan ko muna ang medical records mo. Magpahinga ka muna. Hey, hindi ka ba pwedeng tumagal pa ng konti? Dati, nakikita kita araw-araw. Akala ko dati, nananakot ka lang. Ngayon, hindi na kita nakikita. Ngayon, nakikita ko na kung gaano ka kabuti sa akin. Pasensya na talaga. Alam kong mali ako. Simula ngayon, kung gusto mong manatili ako sa bahay para sa bagong taon, hindi na ako aalis. Tay, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wala na ba siya? Mahal, galing-galing mo talaga sa acting. Kaya mong umiyak kapag kailangan. Muntik na akong maniwala. Oo naman. Noong bata ako, para makakuha ng mas maraming baon, nag-practice ako ng maraming taon. Nakita mo ba siya kanina? Sinasabing ingatan ko lang ang sarili ko. Ang tono niya, mas malambot kaysa dati. Pero cardiologist ang tatay mo. Malalaman niyang nagpapanggap ka lang na may sakit. Eh ano kung alam niya? Kahit alam niyang nagpapanggap ako, basta lumambot siya, ma-unfreeze ang card, ayos na lahat. Hindi naman niya pwedeng isulat sa lab results na nagpapanggap ako, di ba? Maglaan ka ng oras. Lahat ng paborito mo. Darating na? Darating na. Papa, nahihilo talaga ako. Tay, maraming pinagdaanan si Lily sa mga nakaraang araw. Araw-araw siyang humihingi ng tawad sa'yo. Hindi siya makatulog buong gabi. Talagang alam niyang mali siya. Grant, basta alam ng bata na mali siya, sapat na yon. Mabait kang tao. Talagang nagbago si Lily sa pagkakataong ito. Tingnan mo kung gaano siya kasakit. Oo, lahat tayo ay mga magulang. Hindi na kailangan magtampo. Oo, nandito kayong lahat. Siyempre, may sakit si Lily. Paano ako hindi darating? Grant, pamilya tayong lahat. Walang tampo na hindi maayos. Sinabi ni Lily, simula ngayon, gagawin niya ang mga piyesta kasama ka sa bahay. Hindi na siya pupunta sa ibang lugar. Patawarin mo na siya ngayong isang beses. Papa, may sakit talaga ako. Kung hindi mo ako aalagaan, ano ang gagawin ko? Normal ang presyon ng dugo. Normal ang tibok ng puso. Normal lahat ng blood indicators. Sabi mo nahihilo ka. Maayos naman ang neurological exam. Sabi mo masakit ang tiyan mo. Sa ultrasound, normal lahat. Atay, abdo, pali, pancreas. Mas stable pa ang blood sugar mo kaysa sa akin, Lily. Sa tingin mo, ang ilang luha makakapagloko ng doktor na may 30 taong karanasan. Tatay, gutom lang talaga ako. Hindi ko na kaya. Tama na. Kung may kahit onti kang sinseridad, pag-iisipan ko pang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero wala ka. Mula simula hanggang dulo, ang ginawa mo lang ay magpanggap na may sakit. Samantalahin ang pagiging mabait ko. At wala ni isang salita mo ang totoo. Tatay, mali ako. Hindi mo talaga ako gusto bilang tatay. Gusto mo ang pera ko, ang pension ko, yung card na iyan. Grant, masama naman yung sinasabi mo. Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi ako itinuturing ng anak ko bilang tatay at ang buong pamilya mo. Parang ATM lang ako. Lily, wala ka ng pag-asa. Akala ko dati, ang mga biyanan mo lang ang nagtulak sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko, bulok ka na hanggang buto. Huwag ka nang lumapit sa akin. Tanda man o paralitiko, pareho lang. Wala akong pakialam. Hoy, hindi ba yung nasa online yan? Siya yon. Siya ang nang cyberbully sa sarili niyang tatay. Ang walang utang na loob. Katabi niya ang asawa niya. Walang kwenta ang buong pamilya. Narinig ko nagpanggap siyang may sakit para sa pera at nahuli siya ng tatay niya habang ginagawa yon. Talagang walang hiya. Mahal. Huwag mo kong tawaging ganyan. Ryan, Oh, nitong nakaraang buwan, ano bang ginawa natin?
Tatay, bakit ka na naman nag-aaksaya ng pera? Nagtatrabaho naman kami ni Ryan para kumita ng pera. Na-send. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang makinig sa nanay ko. Magpanggap na may sakit? Halatang masama ang ideya yon. Ano bang trabaho ng tatay mo? Doktor siya sa loob ng 30 taon. Nakita na niya lahat ng uri ng pasyente. Bakit hindi mo ko pinigilan? Dahil wala akong kwenta. Wala akong maipambayad. Hindi mabayaran ang mga utang. Tumigil na ang tatay mo sa pagsuporta sa atin. At nakita mo naman ang mga magulang ko. Ayaw pa nga nila tayong patuluyin sa isang kwarto. Nag-iisip ako, paano kung pumayag ang tatay mo? Pina-freeze niya ang card. Pero pera naman niya yun. Palagi namang sa kanya yon. Kami ay nabubuhay sa kanya sa loob ng mga taon. Nahihiya akong sabihin. Ang mga magulang mo hindi rin tayo tinutulungan. Hindi naman talaga. Pagbili ng kotse, paglalakbay, mga massage chair, lahat binayaran gamit ang pera ng tatay mo. Ang nanay ko, ayaw pa tayong patuluyin sa isang kwarto. Lahat ng sinabi ng tatay mo, may mali ba roon? Ginamit natin siya na parang ATM. Tumigil ang ATM sa paglabas ng pera at sinalungat natin siya. Kung wala ang tatay mo, wala tayo. Lily, ang video na yun online, ikaw ang nag-post, di ba? Ginawa ko yun dahil sa emosyon. Ang kumpanya natin ayaw ng mga taong may issue sa moralidad. Kailangan mong umalis. Tatay, naiipon mula sa paghahatid ng pagkain. Ito ang kaya kong bayaran muna. Ang iba, babayaran ko unti-unti. Parang pumayat ka. Kumusta pakiramdam mo? Ginoo, pakibigay ito kay Director Shaw. Sabihin niyo na ang anak niya ang nagpadala ng hapunan para sa bisperas ng bagong taon. Wala si Director Shaw dito. Ito ang taunang gala ng ospital, kaya nasa auditorium lahat. Ang tatay mo ang nangunguna sa choir ngayon. Maligayang bagong taon, tatay. Nagbabayad pa rin ako ng pera. Hindi na kailangang sumagot.